Michizane Sugawara, ang isa sa tatlong malalakas na vengeful spirit sa Japan. Si Michizane Sugawara ay ang sinasabing ancestor ni Gojo Satoru pati na si Yuta Okkotsu. Fujiwara clan. Ito naman ay ang prominenteng angkan na namuno noon sa Heian era na sinasabing ancestor din ni Yuta. Now, madalas sa mga descendants ni Michizane Sugawara ay nagtataglay talaga ng malalakas na curse technique o maraming curse energy. Gaya na lang ng Gojo clan na may 6 eyes at limitless. Ang pagiging descendant din ni Yuta kay Michizane Sugawara ay ang naging dahilan kung bakit si Yuta ay nabiyayaan din ng pambihirang lakas bilang isang sorcerer. Sa kabilang dako naman, ang Fujiwara clan ay kilala din noon sa pagkakaroon ng mga malalakas na mga mandirigmang sorcerers. Kung kaya't sa recent chapter nung nalaman ni Gojo na maaaring descendant din ng Fujiwara clan si Yuta, ay dito niya sinabi na maaaring mas blessed pa raw si Yuta kaysa sa kanya. Kaya naman sa videong to ay mas kikilalanin pa natin kung sino nga ba talaga si Michizane Sugawara, bakit siya naging vengeful spirit, at ikikwento ko rin ang tungkol sa Fujiwara clan, at sa huli ay papaliwanag ko sa inyo sa kung bakit ang pagiging descendant ni Yuta sa Fujiwara clan at sa vengeful spirit na si Michizane Sugawara ay isang ebidensya na malalagpasan niya pa si Gojo sa hinaharap. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Let's go. Fujiwara clan. Ang Fujiwara clan ay binase ni Gege Akutami sa real life ng mga angkan sa Japan na nag-dominate noon sa Japanese government during sa Heian era. At sa kwento ng JJK ay unang na-mention ng Fujiwara clan during sa Culling Game arc nung nabanggit ito ng ancient sorcerer na si Takako Uro na posibleng descendant daw si Yuta sa Fujiwara clan. Nasabi yan ni Takako Uro dahil lamang sa linyang binitawan ni Yuta na kaparehas sa linyang binitawan din noon ng isang Fujiwara na kilala ni Uro. Kaya na may later on na nung inopen up na ni Yuta kay Gojo ang tungkol sa sinabi ni Takako Uro sa kanya noon na isa raw umano siyang Fujiwara descendant, ay dito na ikinonsidera ni Gojo na maaaring descendant nga si Yuta ng Fujiwara clan. Ngayon, ang tanong ay gaano nga ba kalakas ang Fujiwara clan sa Heian era? Well, sa anime at kahit sa manga ay wala pa talagang ipinakilalang kahit isang sorcerer na mula sa Fujiwara clan. Pero ang kanilang pagiging prominenteng pamilya ng mga sorcerers sa Heian era ay sapat ng ebidensya sa kung gaano talaga sila kalakas. Kasi alam naman natin na sa Heian era, ang era na to ay ang sinasabi kasing ang the golden age of Jujutsu dahil punong-puno ang generation na to ng mga malalakas na sorcerer. Katunayan yan ay may dalawang kilalang elite unit ang Fujiwara clan na minention na sa manga. Una ay ang forces mula sa Northern Fujiwara na ang tinatawag na Sun, Moon, and Star Squad. Sila ay ang mga grupo ng mga assassin na pinamumunuan naman ni Takako Uro. Si Takako Uro ay isa sa mga malalakas na sorcerer sa Culling Game na nakapag-accumulate ng a total of 70 points mga kaibigan na capable din sa pag-unleash ng domain expansion. So clearly, ang squad na to ay malalakas talaga. Ang pangalawang elite forces naman ay ang tinatawag na 5 empty generals. Walang masyadong impormasyon sa grupong to pero sinasabing equal daw ang lakas ito sa grupo ni Takako Uro. However, ang magkaparehong lakas ng Sun, Moon, and Star Squad at ang 5 empty generals ay tinalo lamang ni Yorozu, ang ancient sorcerer na na-incarnate naman sa kapatid ni Megumi. At dahil sa pagtalo ni Yorozu noon sa dalawang elite forces mula sa Fujiwara clan, ay kaagad si Yorozung in-acknowledge ng Fujiwara clan at in-appoint na manirahan sa capital sa isa sa mga palasyo nito. So ang mga ganyang klase ng mga sorcerers mga kaibigan gaya ni Uro at Yorozu ay ang mga iilan lang sa mga sorcerers na under ng Fujiwara clan. At sa era pa naman na to ay ang hierarchy o ang authority na mamuno ay binabase sa kung gaano talaga kalakas ang isang leader. Kaya na nabanggit noon ni Sukuna. So this would give us an idea sa kung gaano siguro kalakas ang bawat miyembro ng Fujiwara clan. However, ang mga sinasabi namang elite forces ng Fujiwara clan pati na sila Yorozu ay tinalo lahat ni Sukuna. So in terms of power ay nasa ibang dimension lang talaga si Sukuna. Sometime din sa Heian era ay dumalo pa nga si Sukuna sa lugar ng Fujiwara clan during sa kanilang Harvest Festival. At so far ay yan ang impormasyon tungkol sa Fujiwara clan mga kaibigan. Ngayon dito naman tayo kay Michizane Sugawara. Si Michizane Sugawara naman ay binase din ni Gege Akutami sa totoong Michizane Sugawara in Japanese history. Unang na-mention ng pangalang Michizane Sugawara dito sa JJK0 movie na ang isa raw sa tatlong malalaki o malalakas na vengeful spirit sa Japan. Nabanggit din dito ni Gojo na distant relative daw nila ni Yuta si Michizane Sugawara. Kaya technically distant relative din daw si Gojo at si Yuta. Sinasabing ang pagiging descendant daw ni Gojo at Yuta kay Michizane Sugawara ay ang naging dahilan daw sa kung bakit may pambihirang dami ng curse energy sina Gojo at Yuta. Kaya na may ang tanong ay sino at gaano nga ba kalakas si Michizane Sugawara? Para masagot yan ay dahil sa in-inspire ito ni Gege sa totoong Michizane Sugawara, ang istorya na ikukwento ko sa inyo ay ang istorya talaga ng real life Michizane
Michizane Sugawara so kung paano siya naging vengeful spirit. Si Michizane Sugawara mga kaibigan ay isang henyong scholar, poet at politician noon sa Japan way back sa Heian era. At dahil sa kanyang angking talino ay mabilis na napataas ang kanyang ranggo hanggang sa naging Minister of the Right siya, ang second highest court rank in Japan during that time. Ang Minister of the Left naman sa panahong to ay isang Fujiwara. Siya ay si Fujiwara Tokihira. Si Fujiwara Tokihira naman kasamang iba pang Nobel ay nababahala naman sa mabilis na pag-akyat ng ranggo ni Michizane mga kaibigan. Kaya nga ay gusto nila itong mapaalis sa posisyon. So para magawa yan ay nagsimula silang magpakalat ng gawa-gawang storya na sinabi nila sa Emperor na si Michizane Sugawara daw ay nagbabalak na gumawa ng isang rebellion against the Emperor na pinaniwalaan naman ng Emperor dahilan na na-demote si Michizane Sugawara sa kanyang posisyon. So nagtagumpay si Tokihira na mapaalis si Michizane sa pwesto. Kaya ito rin ang isa sa mga dahilan sa kung bakit nasabi ni Gojo noon kay Yuta na ang Sugawara at Fujiwara ay may conflict daw talaga noon. So ayun na nga mga kaibigan, matapos ang pagtanggal sa kapangyarihan ni Michizane sa korte ay siya at ang kanyang buong pamilya ay pinaalis sa kanilang sariling probinsyang tinitirhan noon. Dahil dito ay nagdusa tuloy si Michizane sa lungkot at kahirapan na sa kalaunan ay namatay. Ngunit matapos ang kanyang pagkamatay ay dito na nagsimula ang mga pangyayaring hindi inaasahan ng mga tao sa Japan. Nang biglang kumalat ang klase ng sakit na pumatay sa hindi lang sa ibang tao kundi pati na sa mga anak ng Emperor talaga mga kaibigan, sa anak ni Fujiwara Tokihira at sa taong pumalit talaga sa kanyang posisyon noon bilang isang Minister of the Right. Bukod pa dyan, ay bigla ring may nangyaring tagtuyot. Makailang beses na ring tinamaan ng kidlat ang audience hall ng Imperial Great Palace at di lang dyan nagtapos ang mga sakuna mga kaibigan dahil ang syudad ng Kyoto ay nagsuffer din ng matinding pag-ulan at pagbaha na tumagal pa ng ilang mga linggo. Kaya na may dahil sa mga di may paliwanag ng mga pangyayaring to ay pinaniniwalaan nilang ang may kagagawan lamang sa lahat ng to ay walang iba kundi si Michizane na naging isang vengeful spirit. Kaya para di na maulit pang ganitong pangyayari ay ginawa nila si Michizane ng isang shrine at inirestore nila ang ranggo nito bilang isang Minister of the Right at ipinabura pa ang record sa kanya bilang exile. Kasunod niyan ay even after 70 years ay dito nila tinawag si Sugawara ang Tenjin-sama na ibig sabihin ay God of Sky and Storms. At later on ay binigyan siya ng title na The God of Scholarship. At yan ang kwento ni Michizane Sugawara sa kung bakit siya naging isa sa tatlong malalakas na vengeful spirit. Masabi ko rin na ang pagiging henyo ni Michizane noon mga kaibigan ay maaaring ang rason sa kung bakit matatalino rin ang kanyang mga descendants. So ngayon na naikwento ko na sa inyo ang backstory ni Michizane Sugawara at ang tungkol sa Fujiwara clan ay siguro na may idea na kayo sa kung bakit nasabi ni Gojo na mas blessed talaga si Yuta kaysa sa kanya. Kasi hindi lang descendant si Yuta ni Michizane Sugawara kundi descendant din siya ng Fujiwara clan. At para mas maintindihan nyo pa sa kung gaano nga ba ka-bless si Yuta, ay ngayon ay babahagi ko sa inyo ang mga assumptions at teorya na maaaring sasagot sa kung ano-ano nga ba ang mga rason na posibleng malalagpasan ni Yuta si Gojo. Unang-una ay ang tungkol sa curse technique ni Yuta. Ang copy curse technique mga kaibigan ay kung tutuusin napaka-OP talaga at napakabihira lamang. Sinasabi kasi na kung ang sorcerer ay may dalawa o higit pang curse technique, possible nasasabog talaga ang utak nito kasi hindi na makakayanan pa ng utak na makakarry ng napakaraming curse technique. Kaya ang copy curse technique ay napaka-rare talaga mga kaibigan. Kaya masabi ko na ang existence ni Rika ay somewhat parte ng pagka-awaken ng curse technique ni Yuta noon. Na kahit aksidente lang itong nasumpa at naging isang vengeful spirit, ay posible na ang kanyang pagiging vengeful spirit ay parte ng curse technique ni Yuta para makahanap ito ng gagawin nitong external storage ng mga copied curse techniques. Kaya nga ay nagagamit lang ni Yuta ang mga copied curse techniques kung na-fully manifested na niya si Rika. So parang technically si Rika ay parte ng curse technique ni Yuta. At di lang dyan nagtatapos mga kaibigan, si Rika ay pwede ring magsilbing Shikigami ni Yuta, supplier ng walang hanggang curse energy at nagsisilbi ring inventory ng mga curse tools. Ganyan ka-OP ang curse technique ni Yuta at sa tingin ko ay may mai-upgrade pa yan mga kaibigan. Kasi bukod pa dyan ay kung sakali mang after the 5 minutes ay magtagumpay talaga si Yutang makabalik sa kanyang katawan, ay what if somehow ay makopya din ni Yuta ang limitless ni Gojo sa pamamagitan ng pagpapakain ni Yuta sa utak ni Gojo kay Rika, na I know ay useless din kung wala ang 6 eyes. Pero paano kung kagaya sa Naruto ay pwede pala nilang i-transplant ang mata ni Gojo kay Yuta, na kahit posible na i-reject ng katawan ni Yuta
Yuta ang mata ni Gojo, ay what if possible din na compatible pala ang mata ni Gojo sa katawan ni Yuta dahil descendant din naman si Yuta ni Michizane Sugawara. So technically, they share the same bloodline. Na kung mangyari man yan, ay napaka-OP na talaga ni Yuta. Masabi ko rin na may mangyari pang upgrade kay Yuta other than this kasi sa tingin ko na di pa talaga nagkakaroon si Yuta ng true awakening gaya nung nangyari kay Gojo. Kasi parang matagal nang finu-foreshadow na si Yuta ang susunod na Gojo o even lalagpas pa sa lakas ni Gojo. At ang nangyayari ngayon na nasa katawan ni Gojo si Yuta ay hindi talaga counted as awakening. Kaya I believe na makaka-obtain pa ng upgrade si Yuta sa kanyang sariling katawan, whether obtaining some of Gojo's ability para mas lumakas pa siya in the future o makadiscover siya ng other way to achieve the quote-unquote honored one status. So yan ang theory at assumptions ko sa kung bakit mas blessed pa si Yuta kay Gojo at sa kung bakit may potential si Yutang malagpasan ang nag-iisang Gojo Satoru dahil mismo sa kanyang curse technique na full of possibilities. Kayo, ano sa tingin nyo? Possible bang may mangyayaring parang the honored one moment si Yuta in the future o na? Let me know your thoughts dyan sa comment section. Maraming salamat. Kaya naman dito na natin tatapusin ang video mga kaibigan, at kung nagustuhan niyo yung video ay can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.